Sa pagtatapos ng araw, ano man ang pattern, gusto ko lang na gawing mas mahusay ang mga kotse sa lahat ng oras. Ang teknolohiya ay sumusulong sa napakabilis na bilis. Ngunit sino ang makakaisip sa araw na mapupuno natin ang tangke ng gasolina ng ating sasakyan ng tubig mula sa lababo sa kusina at magmaneho papunta sa supermarket o ibang estado? Ngunit ang pag-unveil ng Toyota ng isang makina na maaring magwakas sa panahon ng mga dekuryenteng sasakyan ay nagpapahiwatig na ang mga makina ng kotse ay maaring paandarin ng tubig. Ngunit ano ang mga posibilidad na ang isang kotse ay maaring tumakbo sa tubig ng mag-isa, nang walang gasolina o kuryente? Matuto pa tungkol sa bagong water engine ng Toyota. Isang groundbreaking na pagsulong sa automotive technology at pinakabagong teknolohiya ng Toyota. Ang bagong makina ng tubig ng Toyota. Ang pinakabagong innovation ng Toyota ay may potential na baguhin ang industriya ng automotive gaya ng alam natin. Isipin ang isang kotse na tumatakbo sa tubig. Gumagamit ang groundbreaking na sasakyan na ito ng advanced na proseso ng electrolysis upang i-convert ang tubig sa hydrogen na pagkatapos ay ginagamit upang gasolina ang makina. Ginagamit ng makina ang chemical na enerhiya na inilabas kapag ang hydrogen at oxygen ay muling pinagsama upang lumikha ng kapangyarihan na naglalabas lamang ng singaw ng tubig bilang isang byproduct. Hindi lamang nito binabawasan ang mga nakakapinsalang emisyon, ngunit tinutugunan din ang lumalaking alalahanin tungkol sa global warming at polusyon sa hangin. Ang inobasyon ng Toyota ay nakahanay sa mga pandaigdigang pagsisikap na labanan ang pagbabago ng klima at nangangako ng mas malinis, luntiang hinaharap ng transportasyon. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay matagal nang nangunguna sa paggalaw ng berdeng kotse, pinuri dahil sa kanilang mga zero emissions at pag-asa sa renewable energy. Ngunit ang mga hydro-powered na sasakyan ng Toyota ay nag-aalok ng ilang natatanging bentahe kaysa sa traditional na mga dekuryenteng sasakyan. Bagamat ang mga dekuryenteng sasakyan ay pinapagana ng mga baterya na nangangailangan ng pag-charge mula sa power grid, ang mga hydro-powered na sasakyan ng Toyota ay gumagamit ng marami, nababagong tubig. Ang prosesong electrolysis na naghahati sa tubig sa hydrogen at oxygen ay maaring tumakbo sa mga renewable na pinagmumulan ng enerhiya tulad ng solar at hangin na ginagawang mas sustainable ang buong sistema. Ngunit hindi lang iyan. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay ibinebenta bilang mga sasakyang zero emission. Ngunit ang paggawa at pagtatapon ng mga baterya ng lithium-ion ay may kasamang malalaking hamon sa kapaligiran at mga mapagkukunang input. Ngunit ganap na iniiwasan ng hydroelectric na kotse ng Toyota ang mga problemang ito. Sa isang kamakailang komperensya sa Japan, inihayag ng Executive Vice President at Chief Technology Officer na si Hiroki Nakajima na plano ng Toyota na baguhin ang hinaharap ng transportation gamit ang bagong teknolohiyang ito. Nagsalita si Nakajima tungkol sa ambisyosong plano ng Toyota na mag-evolve mula sa isang kumpanya lamang ng kotse tungo sa isang mobility company na nagpapalawak ng mga options sa transportation ng mga tao. Kasama niya ang dalawang leader, si Takeshi Kato na namamahala sa pagmamanupaktura ng mga dekuryenteng sasakyan, BEV, at Mitsumasa Yamagata na mamumuno sa pangkat na gagawa ng mga sasakyang hydrogen sa malapit ng magbukas na pabrika. Gumagamit ang mga sasakyang hydrogen fuel cell ng Toyota ng isang chemical na reaction sa pagitan ng hydrogen na nakaimbak sa kotse at oxygen sa hangin upang makabuo ng kuryente na pagkatapos ay ginagamit upang paganahin ang kotse. Kasama sa sistemang ito ang isang pangunahing bahagi na tinatawag na electrolyzer. Ang proseso ay napakahusay at ligtas. Hindi ito nangangailangan ng maraming enerhiya at hindi gumagawa ng anumang nakakapinsalang byproduct. Ang isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa prosesong ito ay hindi ito nangangailangan ng malaki at mabibigat na tangke para mag-imbak ng hydrogen. Ang electrolyzer ay maaaring gumawa ng hydrogen kung kinakailangan na ginagawang mas magaan at mas mahusay ang sasakyan. Para epektibong gumamit ng hydrogen fuel, kailangang baguhin ang ilang bahagi ng makina ng kotse. Kailangang baguhin ang mga fuel injectors na nag-i-injection ng gasolina sa makina para maayos na makapag-inject ng hydrogen fuel at kailangang palakasin ang engine block at cylinder heads upang mapaglabanan ang mataas na presyon ng hydrogen fuel. Ang iba pang mga bahagi, tulad ng mga balbula at spark plug, ay kailangan ding espesyal na gawa upang mapanatiling maayos at ligtas ang makina. Ipapaliwanag namin ang mga detalye ng prosesong ito ng mas detalyado sa ibang pagkakataon. Ngunit kung bakit ang makina ng tubig ng Toyota ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga makina ng hydrogen ay mas madali at mas mura ang pag-imbak ng tubig kaysa sa pag-imbak ng hydrogen. Dahil ang hydrogen ay isang gas, nangangailangan ito ng mga espesyal na tangke na makatiis sa mataas na presyon. Ang mga tangke na ito ay mabigat, mahal, maaring tumagas at mapanganib. Dahil ang tubig ay likido, mas madaling iimbak at mas ligtas at mas practical dahil hindi ito nangangailangan ng mga espesyal na tangke o mataas na presyon.
Ginagawa nitong maraming gamit na produkto ang mga water motor na angkop para sa maliliit na kotse, malalaking truck at mayiging sa mga planta ng kuryente. Ang pagiging simple at kaligtasan nito ay ginagawa itong isang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa iba pang mga uri ng mga motor. Bukod pa rito, nakakatulong itong bawasan ang dependency sa mga fossil fuel at binabawasan ang mga mapaminsalang emisyon na ginagawa itong mas napapanatiling option para sa transportation at pagbuo ng enerhiya. Gayunpaman, maaari kang magulat na malaman na ang pagganyak na ito upang bumuo ng isang kotse na tumatakbo lamang sa tubig ay hindi isang nobelang ideya sa lahat. Kasaysayan ng mga sasakyang tubig. Bago nagsimula ang Toyota na bumuo ng isang kotse na tumatakbo lamang sa tubig, sinubukan ng ibang mga kumpanya na gawin ang parehong bagay. Ang kanilang mga paghahabol at pagtatangka ay tiyak na magugulat sa iyo. Noong 2008, isang kumpanya ng Hapon na tinatawag na Genepax ang nag-anunsyo na nakagawa. Ito ng kotse na maaring tumakbo sa tubig sa halip na gasolina or diesel fuel. Naging headline ito dahil ipinangako nito na maging isang mas mura at mas environment-friendly na paraan para mag-fuel ng mga kotse. Sinabi ng Genepax na ang kotse ay gumamit ng isang special na sistema na naghahati ng tubig sa hydrogen at oxygen at pagkatapos ay ginamit ang hydrogen bilang gasolina upang makuha ang enerhiya nito. Ngunit natuklasan ng mga eksperto na ang sistema ay hindi lamang gumagamit ng tubig, nanggangailangan din ito ng isang special na material na tinatawag na metal hydride. Ibig sabihin ang kotse ay hindi tunay na hydroelectric. Ang Genepax ay hindi nagbigay ng anumang siyentipikong katibayan upang suportahan ang mga pag-aangkin nito na nagiiwan sa maraming mga siyentipiko na nag-aalinlangan. Ipinaliwanag ng mga siyentipiko na ang tubig ay napaka-stable at nangangailangan ng maraming enerhiya upang hatiin ito sa hydrogen at oxygen. Ayon sa mga batas ng pisika, ang tubig lamang ay hindi makakapagdulot ng enerhiya dahil kailangan ng enerhiya upang maputol ang mga buklod na humahawak sa mga molekula ng tubig. Ang ilang mga siyentipiko ay nagpaalala sa mga tao ng Stanley Meyer na nag-claim noong 1980s na nakagawa ng isang dune buggy na maaaring tumakbo sa tubig. Ngunit ang mga pahayag ni Meyer ay naging mali nang hindi nagbibigay ng anumang matibay na ebidensya. Siya ay nahatulan ng pandaraya noong 1996. Ang kwento ni Genepax ay halos kapareho ng kay Meyer at ang mga tao ay lubhang nag-aalinlangan. Noong 2002, sinabi ng kumpanya ng teknolohiya ng hydrogen na gumagawa ito ng isang aparato na tinatawag na Aquagen na maaring hatiin ang tubig sa hydrogen at oxygen. Noong una ay ginamit ito para sa ligtas na hinang. Ngunit nang maglaon ay sinabing maaari rin itong magamit sa pagpapaandar ng mga kotse. Gayunpaman, ang kanilang mga teorya ay hindi sinusuportahan ng siyentipiko at ang kanilang mga pag-aangkin ay tila pinalaki. Nang maglaon, inamin ng kumpanya na ang aparato ay ginawa lamang ang mga kotse na mas mahusay sa gasolina, ngunit hindi maaring tumakbo sa tubig ng mag-isa. Ang isa pang kumpanya, ang Genesis World Energy, ay nag-claim na mayroong isang aparato na maaring mag-ani ng enerhiya mula sa tubig noong 2002. Sa kabila ng malaking halaga ng pera mula sa mga namumuhunan, ang kumpanya ay hindi kailanman nakagawa ng isang gumaganang produkto at noong 2006 ang may-ari ng kumpanya, si Patrick Kelly, ay nakulong dahil sa pandaraya. Noong 2008, inihayag ni Genepax na isang lalaking Sri Lankan na nagngangalang Tushala Priyal. Dasi nga ang naglakbay ng 190 milya sa tubig gamit lamang ang 3 litro ng tubig. Bagamat sinuportahan siya ng punong ministro ng Sri Lankan, si Tushara ay naaresto ng maglaon sa mga kaso ng pandaraya. Ang kanyang mga pag-angkin, tulad ng maraming nauna sa kanya, ay pinalaki at nakaliligaw. Kamakailan lamang, noong 2022, sinabi ng Alliant Micel ng Indonesia na nakagawa sila ng isang device na tinatawag na Nakba na maaring mag-convert ng tubig sa hydrogen fuel. Sinabi niya na maaari siyang maglakbay ng 500 kilometro sa 1 litro ng tubig at ang malalaking gumagawa ng kotse tulad ng Lamborghini at Ferrari ay nagpahayag ng interes. Ngunit ang mga siyentipiko ng Indonesia ay nag-alinlangan na sinasabing ang device ay physical na imposible at lumabas na ang mga gumagawa ng kotse ay hindi talaga interesado. Ang kwento ng Alliant, tulad ng iba, ay tila higit na nakabatay sa matapang na pag-angkin kaysa sa matibay na ebidensya. Sa kabila ng mga pagkabigo at pandaraya na ito, hindi maaring hindi maghinala ang isang tao na may sadyang pagtatangka na sugpuin ang paggamit ng tubig bilang gasolina ng motor. Bagamat tiyak na imposibleng patunayan na naganap ang pagsupil, maraming posibleng dahilan kung bakit maaring ito ang kaso. Una, ang pandaigdigang industriya ng enerhiya na kasalukuyang pinangungunahan ng fossil fuels ay isang multi-trillion-dollar market. Ang pagpapakilala ng mga teknolohiya na maaring magdulot ng mga traditional na mapagkukunan ng enerhiya na
hindi na ginagamit ay nagbabanta sa mga pang-ekonomiyang interes ng mga makapangyarihang kumpanya at stakeholder. Ang mga kumpanyang ito ay may sapat na pera at impluensya upang sugpuin o siraan ang anumang teknolohiya na maaaring magbanta sa kanilang kapangyarihan sa merkado. Halimbawa, ang mga kumpanya ng fossil fuel ay may sariling interest sa pagpapanatili ng bahagi sa merkado at maaaring mag-lobby laban o siraan ang mga alternatibong teknolohiya ng enerhiya upang protektahan ang kanilang mga kita. Ang isa pang dahilan ay maaring ang mga makabagong-bagong teknolohiya ay madalas na natutugunan ng pag-aalinlangan at pagtutol mula sa publiko at media. Maintindihan na mahirap para sa publiko na maunawaan kung paano magagamit ang tubig sa pag-fuel ng mga sasakyan at ang mga panganib, alalahanin sa kaligtasan. At kawalan ng pag-unawa ay maaring humantong sa negatibong publisidad at maiwasan ang malawakang pag-aampon. Maaring subukan ng mga makapangyarihang organization na gamitin ang mga takot na ito upang manipulahin ang opinyon ng publiko at sugpuin ang mga potential na nakakagambalang teknolohiya. Halimbawa, ang mga kampanya ng maling information ay maaring makahadlang sa mga pagdududa at pangamba tungkol sa mga bagong teknolohiya na ginagawa itong hindi gaanong katanggap-tanggap sa mga tao. Ngunit sa pagsasapubliko ng Toyota sa mga plano nito para sa mga sasakyang ito at pagbibigay ng pang-agham na katwiran, lubos na posible na nasasaksihan natin ang bukang liwayway ng isang bagong panahon. Ang impluwensya ng Toyota sa mobility market, ang matagal nang itinatag na kredibilidad nito, at ang malawak na mapagkukunan nito ay nagmumungkahi na ang mga lumulutang na kotse ay hindi lamang alingaw-ngaw kundi isang katotohanan. At binibigyang diin ng lahat ang determination ng Toyota na manatiling nangunguna sa merkado habang lumilipat ito sa malinis na teknolohiya at mga dekuryenteng sasakyan, lalo na't ang mga bagong dekuryenteng sasakyan ay inilunsad ng mga kumpanyang Chino tulad ng BYD at Xiaomi upang matugunan ang lumalaking pangangailangan para sa mas luntiang transportation. Nakatuon ang Toyota sa pagpapabuti at pag-streamline ng teknolohiyang hydrogen nito. Ang kasaysayan ng ideya ng hydroelectric na kotse ay nagpapakita na ang pagtulak patungo sa mas berdeng mga solution sa enerhiya ay totoo at mahalaga, kahit na marami sa mga claim ay mali. Ang patuloy na pananaliksik ng Toyota ay nagresulta na sa hydrogen-powered na kotse, ang Mirai. Ang mga pagsulong na ito ay nagpapatunay na ang isang mas napapanatiling hinaharap na transportation ay makakamit at maaari lamang nating asahan ang higit pang mga pag-unlad na darating. Paghahambing ng China at US sa electric vehicle production. Hindi lihim na ang China at US ay nangunguna sa production ng electric vehicle, EV, sa karera tungo sa napapanatiling transportation. Ang China ay naging pinakamalaking merkado para sa mga dekuryenteng sasakyan dahil sa mga proactive na patakaran nito at mabigat na pamumuhunan sa infrastruktura ng EV. Ang mga kumpanyang tulad ng BYD, NIO at XPeng ay nangunguna sa revolusyong EV ng China na nakikinabang sa mga subsidyo ng gobyerno, isang malawak na network ng pagsingil at malakas na kakayahan sa pagmamanupaktura. Nakatuon ang gobyerno ng China sa pagbabawas ng mga carbon emission at pollution sa hangin sa lungsod at nagpatupad ng mga mahigpit na regulation para hikayatin ang paggamit ng EV. Bilang resulta, umusbong ang EV market ng China na may milyon-milyong dekuryenteng sasakyan na ibinebenta taon-taon. Ang pagtuon ng China sa pagbuo ng teknolohiya ng baterya at pagpapalawak ng infrastruktura sa pag-charge ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng posisyon nito bilang pandaigdigang nangunguna sa production ng EV. Samantala, ang Estados Unidos, na tahanan ng mga nangungunang kumpanya tulad ng Tesla, ay gumawa din ng mahusay na mga hakbang sa EV space. Sa ilalim ng pamumuno ni Elon Musk, binago ng Tesla ang merkado gamit ang makabagong disenyo, makabagong teknolohiya, at malawak na supercharger network. Ang mga pagsisikap ng kumpanya na pahusayin ang kahusayan at saklaw ng baterya ay patuloy na nagtataas ng antas para sa industriya. Dagdag pa rito, ang mga nakatatag na automaker tulad ng General Motors at Ford ay tumutuon din sa mga dekuryenteng sasakyan, nagpapakilala ng mga bagong modelo at namumuhunan ng malaki sa teknolohiya ng EV. Gayunpaman, sa kabila ng pag-unlad sa production ng EV, parehong nahaharap ang China at United States sa mga hamon gaya ng epekto sa kapaligiran ng production ng baterya at mga mapagkukunan para sa pagpapanatili ng baterya at mga pinagkukunan ng EV. Ito ay eksakto kung saan ang hydroelectric vehicle ng Toyota ay may kakaibang bentahe. Ang pinagkaiba nito sa mga nakasanayang EV ay ang paggamit nito ng lithium-ion hydrogen na nabuo mula sa tubig. Hindi tulad ng mga battery electric vehicle BEV na umaasa sa malalaking lithium-ion na baterya, ang hydroelectric vehicle ng Toyota ay gumagamit ng mga hydrogen fuel cell. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang tumutugon sa ilan sa mga issue sa kapaligiran na nauugnay sa paggawa ng baterya, ngunit nag-aalok din ng mas malinis na alternatibo sa mga tuntunin ng mga emission.
Dahil ang mga makina ng Toyota ay gumagawa lamang ng singaw ng tubig, inaalis nila ang mga emission ng mga nakakapinsalang pollutant tulad ng carbon dioxide, nitrogen oxide at particulate matter na karaniwang matatagpuan sa mga sasakyang pinapagana ng fossil fuel. Bukod pa rito, ang teknolohiya ng hydrogen fuel cell ng Toyota ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang kaysa sa mga traditional na baterya na ginagamit sa mga dikuryenteng sasakyan. Halimbawa, ang hydrogen fuel cell ay maaring mag-refuel ng mas mabilis kaysa sa pag-charge ng mga baterya. Bagamat tumatagal ng ilang oras upang ma-charge ang isang baterya, kadalasan ay tumatagal lamang ng ilang minuto upang mapuno ang isang tangke ng hydrogen. Ginagawa nitong mas maginhawa ang mga sasakyang pinapagana ng hydro para sa malayuang paglalakbay at binabawasan ang downtime para sa paglalagay ng gasolina. Ang isa pang pangunahing bentahe ng mga hydrogen fuel cell ay ang kanilang mas mataas na density ng enerhiya kumpara sa mga baterya ng lithium-ion. Nangangahulugan ito na ang mga hydrogen fuel cell ay maaring mag-imbak ng mas maraming enerhiya sa bawat unit ng timbang, na posibleng mapalawak ang saklaw ng sasakyan. Higit pa rito, ang hydrogen ay maaring gawin mula sa iba't ibang pinagmumulan ng nababagong enerhiya, kabilang ang solar, wind at hydropower, na higit na nagpapahusay sa pagpapanatili ng teknolohiya. Tinutugunan din ng diskarte ng Toyota ang mga pangunahing hamon na nauugnay sa produksyon at imbakan ng hydrogen. Ang Toyota ay bumuo ng mas mahusay na advanced na mga unit ng electrolysis na binabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya na kinakailangan upang makagawa ng hydrogen mula sa tubig. Gumagamit ang mga unit na ito ng mga cutting-edge na catalyst at materyales upang mapataas ang kahusayan ng proseso ng electrolysis na ginagawa itong mas naangkop para sa malakihang production. Para sa imbakan ng hydrogen, ang Toyota ay nakabuo ng isang makabagong teknolohiya, mga tangke na may mataas na presyon na gawa sa mga advanced na composite na materyales. Ang mga tangke na ito ay magaan at lubhang matibay na tinitiyak ang ligtas na pag-imbak ng hydrogen sa ilalim ng mataas na presyon. Ang sistema ng imbakan ay nilagyan ng mga cutting-edge na sensor at mga tampok sa kaligtasan upang matukoy at maiwasan ang mga pagtagas na nagbibigay ng karagdagang kaligtasan. Tinutugunan din ng Toyota ang mga hamon ng pagpapatakbo ng mga sasakyang hydrogen sa malamig na klima. Nagyayelo ang hydrogen sa napakababang temperatura na maaaring makaapekto sa performance ng sasakyan. Ang Toyota ay bumuo ng mga makabagong solusyon upang malampasan ang isyong ito, kabilang ang pagsasama ng mga elemento ng pag-init at pagkakabukod sa sistema ng imbakan ng hydrogen. Tinitiyak ng mga hakbang na ito na mapagkakatiwalaan ang pagtakbo ng mga sasakyan kahit sa malupit na mga kondisyon ng taglamig, na ginagawang mabubuhay ang mga sasakyang hydrogen sa mas malawak na hanay ng mga kapaligiran. Ang pangako ng Toyota sa pagsasama ng renewable energy sources sa proseso ng production ng hydrogen nito ay naaayon sa pandaigdigang pagsisikap na bawasan ang pag-asa sa fossil fuels. Sa pamamagitan ng paggamit ng solar, wind at hydroelectric power upang makabuo ng hydrogen, ang mga hydroelectric na sasakyan ng Toyota ay maaring tumakbo ng may kaunting carbon dioxide emissions na ginagawa itong isang tunay na eco-friendly na alternatibo sa industriya ng automotive. Ipinakita ng Toyota ang pangako nito sa teknolohiyang pangkalikasan. Mas magagandang bagay ay hindi nangyayari sa isang gabi, at ang pangako ng Toyota sa teknolohiyang pangkapaligiran ay higit pa sa pagbuo ng mga sasakyang hydrogen fuel cell. Ang kumpanya ay naging isang pioneer sa parehong hybrid na teknolohiya at ang paggalugad ng mga alternatibong gatong, particular na ang mga hydrocarbon na may pinababang epekto sa kapaligiran. Ang mga traditional na hydrocarbon ay mga fossil fuel tulad ng gasolina at diesel na malaki ang contribution sa mga paglabas ng carbon dioxide. Gayunpaman, sinisiyasat ng Toyota ang paggamit ng mga sintetikong hydrocarbon at biofuels bilang mas malinis na alternatibong panggatong. Ang mga sintetikong hydrocarbon ay ginawa sa pamamagitan ng isang chemical na proseso na nagko-convert ng carbon dioxide at hydrogen sa gasolina, kaya epektibong nire-recycle ang CO2 at binabawasan ang net carbon footprint. Ang mga biofuels na nagmula sa mga organikong bagay tulad ng biomass ng halaman, dumi ng hayop at algae ay isa pang magandang option. Ang panggatong na ito ay nababago at maaring ma-produce ng tuloy-tuloy. Ang Toyota ay namumuhunan sa pananaliksik upang mapabuti ang kahusayan ng production ng biofuel at isama ang mga gatong na ito sa lineup ng sasakyan nito. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga alternatibong panggatong na ito, layunin ng Toyota na magbigay ng agarang solusyon para sa pagbabawas ng mga emission habang umuunlad ang infrastruktura para sa hydrogen at mga dekuryenteng sasakyan. Gayunpaman, maraming hamon ang nananatili. Bilang karagdagan sa mga hydrocarbon, ang Toyota ay gumawa din ng mahusay na mga hakbang sa teknolohiya ng fuel cell.
Sa gitna ng diskarte sa birding sasakyan ng Toyota ay ang mga hydrogen fuel cell na nagko-convert ng hydrogen gas sa kuryente sa pamamagitan ng isang chemical na reaction na may oxygen. Isang proseso na gumagawa lamang ng singaw ng tubig bilang isang byproduct na ginagawa itong isa sa pinakamalinis na pinagmumulan ng enerhiya. Ang unang fuel cell na mga prototype ng sasakyan ng Toyota ay inihayag noong unang bahagi ng 1990s at ang teknolohiya ay nagbago ng malaki mula noon. Sa kasalukuyan, ang mga fuel cell ng Toyota ay mas mahusay, compact, at cost-effective. Ang pagpagunad sa teknolohiya ng fuel cell ay hinimok ng mga pagpapabuti sa mga materyales ng catalyst, tibay ng lamad, at pangkalahatang pagsasama ng system. Ayon sa isang kamakailang ulat, ang Toyota ay mayroong higit sa 5,000 mga patent na may kaugnayan sa teknolohiya ng hydrogen fuel cell. Kasama sa mga patent na ito ang mahahalagang pagsulong sa disenyo ng fuel cell stack, mga solusyon sa pag-imbak ng hydrogen, at mga mahusay na paraan ng paggawa ng hydrogen. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga patent na ito, hindi lamang pinoprotektahan ng Toyota ang technological na pagbabago nito, ngunit ipinoposisyon din ang sarili bilang nangunguna sa paglipat sa napapanatiling transportasyon. Huwag nating kalimutan ang isa sa pinakamahalagang milestone sa paglalakbay ng Toyota sa teknolohiyang pangkapaligiran, ang paglulunsad ng Mirai, ang kauna-unahang mass-produced na hydrogen fuel cell na sasakyan sa mundo. Ang Mirai, na nangangahulugang hinaharap sa Japanese, ay sumasaklaw sa pananaw ng Toyota sa sustainable mobility. Mula nang ilunsad ito noong 2014, ang Mirai ay sumailalim sa ilang mga pag-upgrade at pagpipino na nagpapatibay sa pangako ng Toyota sa pagsulong ng teknolohiya ng fuel cell. Ang Mirai ay nilagyan ng hydrogen fuel cell system na bumubuo ng kuryente sa pamamagitan ng chemical na reaction sa pagitan ng hydrogen at oxygen. Ang system ay binubuo ng ilang pangunahing bahagi, kabilang ang isang fuel cell stack, isang high-pressure na tangke ng hydrogen, isang dikuryenteng motor, at isang baterya para sa pag-imbak ng enerhiya. Ang fuel cell stack ay madalas na tinutukoy bilang ang puso ng sasakyan at kung saan nagaganap ang electrochemical reaction upang makabuo ng kuryente at singaw ng tubig. Ang isa sa mga kapansin-pansing tampok ng Mirai ay ang mahusay na hanay nito at oras ng paglalagay ng gasolina. Sa isang buong tangke ng hydrogen, ang Mirai ay maring maglakbayang higit sa 300 milya, isang hanay na maihahambing sa maraming mga sasakyang pinapagana ng gasolina. Ang pag-refuel ng Mirai ay tumatagal lamang ng 5 minuto, mas mabilis kaysa sa pag-charge ng electric vehicle. Dahil sa kaginhawaan na ito, ang Mirai ay isang practical na option para sa mga mamimili na naghahanap ng birding sasakyan nang hindi sinasakripisyo ang pagiging practical. Ang mga benepisyo sa kapaligiran ng Mirai ay hindi nasusukat. Dahil ang tanging maubos na gas ay singaw ng tubig, hindi ito naglalabas ng mga maubos na gas na nag-aambag sa paglilinis ng hangin at pagbabawas ng mga greenhouse gas emissions. Gumagawa ang Toyota ng iba't ibang hakbang upang gawing available ang Mirai sa mas malawak na hanay ng mga tao. Nagpatupad ang Toyota ng iba't ibang mga hakbangin upang bawasan ang halaga ng mga sasakyang hydrogen fuel cell, kabilang ang pagbabago sa mga proseso ng pagmamanupaktura at ekonomiya ng sukat. Bilang karagdagan, ang Toyota ay aktibong kaisangkot sa mga pakikipagtulungan upang palawakin ang infrastruktura sa paglalagay ng hydrogen na tumutulong sa mga mamimili na mas madaling gumamit ng mga sasakyang hydrogen. Ang mga pagsisikap ng Toyota sa teknolohiya ng hydrogen ay lumampas sa Mirai hanggang sa iba pang mga segment ng sasakyan. Ang Toyota ay bumuo ng mga hydrogen fuel cell bus at truck upang ipakita ang malawak na kakayahang magamit ng teknolohiyang ito sa iba't ibang mga application sa transportation. Ang mga sasakyang ito ay naglalayong magbigay ng malinis at mahusay na mga solution sa transportation para sa pampublikong sasakyan at mga pasilidad na pangkomersyo na higit na nagpapababa sa carbon footprint ng sektor ng transportation. Bilang karagdagan sa mga sasakyan, tinutuklasan din ng Toyota ang paggamit ng mga hydrogen fuel cell sa mga nakatigil na sasakyan. Ang Toyota ay nakabuo ng hydrogen fuel generators at mga sistema ng enerhiya na maaring magamit sa mga gusali, data center at iba pang pasilidad. Ang mga sistemang ito ay nagbibigay ng maaasahan at napapanatiling mapagkukunan ng enerhiya na hit na nagpapakita ng potential ng teknolohiya ng hydrogen na lampas sa industriya ng automotive. Ang diskarte ng Toyota sa teknolohiyang pangkapaligiran ay parehong komprehensibo at pasulong na pag-iisip. Kinikilala ng Toyota na ang paggamit ng isang napapanatiling hinaharap ay nangangailangan ng isang multifaceted na diskarte na kinabibilangan hindi lamang ng mga makabagong sasakyan, kundi pati na rin ang pagbuo ng pagsuporta sa infrastruktura at napapanatiling mapagkukunan ng enerhiya.
Hayaan akong ipaliwanag ang proseso ng electrolysis. Gumagamit ang mga produktong hydrogen fuel cell ng Toyota ng chemical na reaction sa pagitan ng hydrogen na nakaimbak sa sasakyan at oxygen mula sa nakapaligid na hangin. Ang reaksyong ito ay gumagawa ng kuryente para paandarin ang iyong sasakyan, isang napakatalino at mahusay na paraan upang ilipat ang iyong sasakyan nang hindi nakakasira sa kapaligiran. Ang motor ay may special na sangkap na tinatawag na electrolyzer. Ang bahaging ito ay kumukuha ng tubig at gumagamit ng prosesong tinatawag na electrolysis upang hatiin ang mga molekula ng tubig sa dalawang magkaibang sangkap, hydrogen at oxygen. Ang tubig ay binubuo ng dalawang hydrogen atoms na pinagsama sa isang oxygen atom. Gumagamit ang mga electrolyzer ng isang espesyal na uri ng enerhiya na tinatawag na kuryente upang hatiin ang mga atomo na ito. Ang kuryente ay ipinapadala sa pamamagitan ng dalawang espesyal na piraso ng metal na tinatawag na mga electrodes. Kapag ang mga electrodes na ito ay inilagay sa tubig at ang kuryente ay dumaan sa kanila, ang molekula ng tubig ay nagsisimulang maghiwa-hiwalay. Ang mga atomo ng hydrogen ay naakit sa isang electrode at ang mga atomo ng oxygen ay naakit sa isa pang electrode. Nangangahulugan ito na ang hydrogen at oxygen ay hiwalay sa isa't isa. Ang electrode kung saan naakit ang hydrogen ay tinatawag na negatibong electrode o cathode. At ang electrode kung saan naakit ang oxygen ay tinatawag na positibong electrode o anode. Kapag ang kuryente ay dumadaloy sa mga electrodes, ang mga atomo ng hydrogen ay lumipat sa cathode at ang mga atomo ng oxygen ay lumipat sa anode. Napakahusay at ligtas ang prosesong ito dahil hindi ito nangangailangan ng maraming enerhiya at hindi gumagawa ng anumang nakakapinsalang byproduct. Ang tanging mga emission mula sa electrolyzer ay hydrogen at oxygen. Ang hydrogen ay ginagamit bilang panggatong para sa motor na nagpapalit ng electrical na enerhiya mula sa fuel cell sa mechanical na enerhiya upang himukin ang mga gulong. Ang power control unit ay gumaganap ng mahalagang papel dito na kinokontrol ang daloy ng kuryente mula sa fuel cell stack at baterya patungo sa motor. Tinitiyak ang mahusay na pamamahagi ng kuryente para sa maayos na acceleration at regenerative braking. Ang fuel cell stack ay bumubuo ng kuryente sa pamamagitan ng isang electrochemical reaction sa pagitan ng hydrogen at oxygen. Ang reaksyong ito ay gumagawa ng direktang kasalukuyang DC na kuryente na kino-convert sa alternating current AC ng inverter upang palakasin ang motor. Sa panahon ng pagpepreno, ang motor ay nagsisilbing generator na nagko-convert ng kinetic energy sa electrical energy na nakaimbak sa baterya. Ito ay hindi lamang nagpapataas ng kahusayan ngunit nagpapabuti din sa pangkalahatang karanasan sa pagmamaneho. Ngunit may higit pa, ang electrolysis mismo ay hindi 100% epesyente. Ang mga traditional na sistema ng electrolysis ay may kahusayan na humigit kumulang 60-70%. Ibig sabihin na 30-40% ng enerhiya na ginamit ay nawawala bilang init. Gayunpaman, ang mga kamakailang pagsulong ay nagpapataas ng kahusayan ng mga advanced na sistema ng electrolysis sa halos 80%. Ang mga pagpapahusay na ito ay pangunahin dahil sa mga pinahusay na materyales, mas mahusay na mga catalyst, at na-optimize na mga kondisyon sa pagpapatakbo. Ang ginawang hydrogen ay iniimbak at ginagamit upang makabuo ng kuryente sa mga fuel cell na karaniwang nasa 50-60% na kahusayan. Ibig sabihin, ang pinagsamang kahusayan ng electrolysis at mga fuel cell ay nagre-resulta sa humigit kumulang 40-50% na kahusayan sa pag-convert ng tubig sa magagamit na kuryente para sa sasakyan. Bagamat mukhang mababa iyon, ang mga sasakyang hydrogen fuel cells sa pangkalahatan ay may mas mahabang hanay kaysa sa mga bateryang dekuryenteng sasakyan, BEV, dahil sa mataas na density ng enerhiya ng hydrogen. Nangangahulugan ito na sa kabila ng pagiging 40-50% na mahusay, ang dami ng enerhiya na nakaimbak bilang hydrogen ay maaring magbigay ng isang makabuluhang distansya sa pagmamaneho. Ang pananaw ng Toyota sa hinaharap ng kadaliang mapakilos. Ang Toyota Motor Corporation Toyota ay naglabas ng isang hanay ng mga bagong teknolohiya upang suportahan ang pagbabago nito sa isang mobility company sa ilalim ng slogan na Change the Future of Cars. Ang Toyota ay may ambisyosong mga plano para sa hydrogen na nakatuon sa pagpapalawak ng paggamit nito at commercialization sa maraming larangan. Hinuhulaan nito na sa 2030, ang mga merkado ng hydrogen sa Europe, China at North America ang magiging pinakamalaki sa mundo na ang fuel cell market ay umaabot sa humigit kumulang 5 trillion yen, humigit kumulang 7 billion pounds bawat taon. Upang makuha ang isang makabuluhang bahagi ng merkado na ito, pinalalakas ng Toyota ang negosyong hydrogen nito sa pamamagitan ng ilang mga pangunahing hakbangin. Sa Hulyo 2024, magtatayo ang Toyota ng bagong planta ng hydrogen upang i-streamline ang paggawa ng desisyon at mga operasyong nauugnay sa mga hydrogen fuel cell. Ang pasilidad ay pagsasama-samahin ang pagpapaunlad, production,
at pagbebenta sa ilalim ng isang istruktura ng pamumuno na magpapagana ng mas mabilis na pagtugon at isang mas pare-parehong diskarte, na magbibigay daan dito na mapabilis ang mga pagsisikap at iakma ang mga produkto sa mga lokal na pangangailangan. Pangalawa, plano ng Toyota na palakasin ang pakikipagtulungan sa mga pangunahing kasosyo, pagsamahin ang mga chain ng supply ng fuel cell, at bawasan ang mga gastos upang gawing mas abot kaya ang mga hydrogen fuel cell para sa mga customer. Pangatlo, nakatuon ang Toyota sa pagpapaunlad ng susunod na generation nitong fuel cell na teknolohiya upang mapabuti ang pagiging mapagkumpetensya at pagganap. Nilalayon nitong bawasan ng 50% ang mga gastos ng fuel cell stack at makamit ang 37% na pagbawas sa gastos para sa mga susunod na generasyong sistema. Inaasahan ng Toyota na makakabawas ng mga gastos ng karagdagang 50% kung makakapag-secure ito ng mga order para sa 200,000 na sasakyan pagsapit ang 2030 na naglalayong tiyakin ang matatag na kita at matugunan ang mga inaasahan ng customer at gobyerno. Ang Toyota ay nakikipagbuno rin sa tumataas na gastos ng production ng hydrogen at nakikipagtulungan sa mga kasosyo upang mapabuti ang production, transportation at paggamit ng hydrogen. Bilang bahagi ng inisyatiba na ito, nakikipagtulungan ang Toyota sa Mitsubishi Kogyo Ltd. At Toyota Motor Corporation upang makagawa ng hydrogen sa Thailand mula sa biogas na nagmula sa dumi ng manok at basura ng pagkain. Ang Toyota ay nakabuo din ng bagong water electrolysis device upang makagawa ng hydrogen sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya ng fuel cell unit ng Mirai. Bilang karagdagan, upang maisulong ang paggamit ng hydrogen, ang Toyota ay bumubuo ng isang konsepto ng multi-hydrogen tank na madaling may install at mapapalitan sa mga sasakyan na may iba't ibang modelo at laki. Ito ay magbibigay daan sa mga kasalukuyang sasakyan na ma-convert sa hydrogen fuel cells at internal combustion engine. Sa sektor ng komersyal na sasakyan, ang Toyota ay nakatuon sa malalaking commercial na sasakyan na tumatakbo sa hydrogen at nagtatrabaho sa pag-standardize ng mga sukat ng tangke upang mabawasan ang mga gastos at mapataas ang demand. Gumagawa din ito ng mga likidong tangke ng hydrogen para sa malalaking commercial na sasakyan. Ang Toyota ay tumutuon din sa pagpapaunlad ng mga sasakyang makina ng hydrogen. Ang isang prototype na hydrogen engine na sasakyan ay naaprubahan para sa pagmamaneho sa mga pampublikong kalsada sa Japan. Ang sasakyang ito ay magpapabilis sa practical na paggamit ng mga hydrogen engine at makatutulong sa pagsasakatuparan ng carbon neutrality. Ang Toyota ay nakatuon din sa pagpapababa ng mga presyo ng hydrogen at nakikipagtulungan sa mga kasosyo sa industriya upang mapabilis ang production ng hydrogen at palakasin ang ekonomiya nito. Nilalayon ng kumpanya na bumuo ng mga hub na nakatuon sa customer sa mga pangunahing merkado upang magbigay ng abot-kayang mga produktong hydrogen sa sapat na dami. Nilinaw ng mga plano ng Toyota na sa malapit na hinaharap, ang mga makina ng kotse ay papaganahin ng tubig. Mamarkahan ba talaga ng bagong makina ng Toyota ang pagtatapos ng mga di-kuryenteng sasakyan? Sabihin sa amin ang iyong mga salubin sa mga komento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Gayun din, mangyaring mag-click sa sumusunod na video na ipinapakita sa iyong screen, sigurado akong masisiyahan ka dito.